Kai Express, ang paglitaw ni Kai Soto sa unang practice ng Gilas ay magbubukas ng malinaw na dilema. Uunahin ba niya ang national team o ang kanyang mother team sa Japan B-League? Sa konteksto ng kasalukuyang plano, nakaschedule ang full Gilas training camp ngayong November 18 sa ilalim ni Coach Tim Cone bilang paghanda para sa susunod na FIBA window, habang ang kontrata ni Kai sa Japan B-League Koshigaya Alphas ay may seryosang requirements sa playing time, conditioning at team commitments. Parehong may bigat ang dalawang obligasyon at parehong may malalim na implikasyon sa career at sa bansa. Mula sa sports science at team chemistry perspective, mahalaga ang unang practice sa Gilas para ma-reset ang international instincts ni Kai, para magtulungan ang coaching staff sa tactical na plano, at para ma-develop ang on-court chemistry, lalo na sa front-court pairings. Ang mga sessions na ito ay magbibigay ng pagkakataon na mag-drill ng defensive rotations, pick and roll coverage at situational plays na nagtatanggi sa international opponents. Sa kabilang banda, ang club season sa Japan ay nag-aalok ng consistent minutes at mataas na match intensity na hindi madaling mapalitan ng training alone. Regular game reps doon ang nagpapaangat sa conditioning at match sharpness ni Kai na critical sa long-term development. At may practical factors na dapat pag-isipan: contractual release windows at opt-outs, risk ng overuse o pagod kung sabay-sabay naggagamitin ng player ng walang load management, at ang long-term career roadmap ni Kai at historical patterns ng mga pro na pilit sinasabay ang club at country ng walang malinaw na load plan ay madalas nagre-resulta sa fatigue o injury, isang cause na maaring mas malaki kaysa pansamantalang absence sa alinman sa dalawa. At para sa player longevity at optimal performance, ang pinakamatalino at pinaka-practical na diskarte ay isang managed hybrid approach. Unahin ang pagprotekta sa katawan at career trajectory sa pamamagitan ng pagsunod ng club conditioning at match schedule kapag kailangan, habang nagbibigay naman ng targeted availability sa Gilas para sa high-impact training windows at official na FIBA windows kapag pinayagan ng club. Ito ay nangangailangan ng maagang koordinasyon sa pagitan ng Koshigaya Alphas, SBP at coaching staff, malinaw na load management plan, at kompromiso mula sa lahat ng partido. Well, sa madaling salita, kung ang layunin ay long-term growth at sustainable peak performance para kay Kai, ang pinakamabuting pagpipilian ay ang smart prioritization, i-manage ang club commitments, sumali sa national team kung may malinaw na release, at planong pangangalaga ng katawan. At siguraduhin parehong partido ay may responsibilidad para sa kanyang kalusugan at performance. At muling naging sentro ng usapan si Kai matapos kumpirmadong kasama siya sa unang training session ng Gilas Pilipinas bago ang susunod na FIBA window. Sa ilalim ni Coach Tim, sisimula ng national team fall camp sa November 18, pero sa likod ng excitement, may mabigat na tanong: dapat bang unahin ni Kai ang Gilas o ang kanyang mother team sa Japan, ang Koshigaya Alphas? Well, ang timing ay maselan sa Japan B-League. Kakasimula pa lang ng season, at inaasahan ng Koshigaya Alphas na magiging malaking bahagi si Kai ng kanilang rotation at defensive anchor. May mga contractual obligations din siya na kailangang sundin, lalo na pagdating sa game schedules at training attendance. Pero sa kabilang banda, malinaw na target ng SBP na mapasama si Kai sa early Gilas build-up para mahasa agad ang chemistry at ma-reintegrate siya sa national system matapos ang ilang buwan ng club play abroad. Sa basketball standpoint, parehong may matinding halaga ang dalawang option. Ang Gilas practices ay mahalaga para sa tactical synchronization. Dito nagde-develop ang team chemistry, defensive communication, at familiarity sa offensive sets ni Coach Tim. Pero ang consistent minutes sa Japan ay nagbibigay naman ng real game intensity na hindi kayang ibigay ng kahit anong scrimmage. So ang tanong ngayon, alin ang mas makakatulong sa mas matagal na karera ni Kai? Well, sa puntong ito, malinaw na pareho may pakinabang at panganib. Kapag pinilit ni Kai ang dalawang commitments ng walang tamang pahinga, posibleng mauwi ito sa fatigue o injury. Pero kung pipiliin niyang i-prioritize lamang ang club, maaring madelay naman ang kanyang integration sa Gilas, isang bagay na critical kung gusto niya maging mainstay sa national program. Ang solusyon, ayon sa ilang analyst, ay hindi simpleng pili, kundi timing. Ang issue ng timing at priorities ni Kai
ay hindi lang tungkol sa loyalty, ito ay tungkol sa long-term planning ng isang karera kailangang balansehin sa pagitan ng bansa at profesyon. Nakapaloob si Kai sa kontrata ng Koshigaya Alphas at malinaw na may mga game at training obligation siya dapat sundin. Ang Japan B-League ay kilala sa mahabang season at mataas na physical demand, kaya anumang labis na exposure sa labas ng schedule ay posibleng magdulot ng fatigue o risk ng injury. Sa kabilang panig naman, gusto ng Gilas coaching staff na maagang masimulan ang system integration, lalo na't malaking laban ang nakatakdang paghandaan sa FIBA calendar. Wala yun sa mga insider reports, handa ang SBP na makipag-coordinate sa Koshigaya Alphas Management para mahanap ang tamang schedule kung kailan maaring makasali si Kai sa Gilas Camp nang hindi naapektuhan ang kanyang club duties. So ang ganitong setup ay hindi bago. Ginagamit ito ng ibang Asian pros tulad ni Yuta Watanabe ng Japan at Jochi ng China na may alternating training commitments sa national team habang nananatiling aktibo sa kanilang mga club. Kung magawa rin ito ni Kai, posible siyang maging consistent presence sa Gilas nang hindi nasasakripisyo ang kanyang professional momentum. Sa aspeto ng development, ang paglalaro sa Japan ay nagbibigay ng matatag na foundation, mas mabilis ang laro, mas matindi ang contact, at mas maayos ang training structure. Ito ang naghahanda kay Kai para sa international play. Pero ang pagsali sa Gilas training camp ay nagbibigay naman ng ibang klase ng growth, emotional connection, leadership role, at familiarity sa sistema ni coach team na pwedeng magamit sa FIBA tournaments. Well, kung titingnan sa kabuuan, ang tamang sagot ay hindi alin ang uunahin, kundi paano ipaplano. Ang hybrid approach, ang pinakamainam, manatiling aktibo at in shape sa club play, pero maging available sa national team kapag malapit na ang tournament window. Ito ang diskarte na nagbibigay proteksyon sa katawan ni Kai at sa parehong panahon, pinapanatili siyang integral sa Gilas Pilipinas. So ang hamon ngayon ay coordination, hindi lang para kay Kai, kundi sa pagitan ng SBP, Koshigaya Alphas at coaching staff. Kapag maayos ang komunikasyon ng lahat ng partido, posibleng magtagumpay ang parehong kampo. May paglaban ni Kai ang bandera ng Pilipinas habang patuloy na umangat ang kanyang professional career sa Japan. Well, malinaw na nasa gitna ng dalawang mundo si Kai, ang tungkulin bilang pro player sa Japan at ang responsibilidad bilang haligi ng Gilas. Ang desisyon kung alin ang uunahin ay hindi simpleng tanong ng loyalty, kundi ng strategy at timing. Kung pipilitin ang sabay na schedule ng walang tamang coordination, maaaring mapagod ang katawan, maapektuhan ang performance, at masira ang momentum sa parehong panig. Pero kung maayos ang pagpaplano, parehong pwedeng magtagumpay. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.